way. Come Holy Spirit, don't let me be swayed. I walk with you day by day. Come Holy Spirit, lead the way, yeah. So as we get ready to worship God this afternoon, kamayan nyo naman yung mga katabi nyo. Tanungin nyo, are you excited to worship God? Are you Are you excited? Yun, okay. In Psalms 91 verse 1, it says here, He who dwells in the shelter of the Most High will abide in the shadow of the Almighty. I will say to the Lord, my refuge and my fortress, my God in whom I trust. So, with everything that's going on sa bansa natin, maging sa ibang bansa, no? We tend to feel anxious. Minsan, it's very difficult to worship. But then, let's set everything aside. Kalimutan muna natin yon. Lahat ng ingay sa labas. And let's focus our eyes on God. As we worship this afternoon, I pray that we ready our hearts to give glory to the one who created us all. So let's pray. Lord, Panginoon, may this worship, this service, Lord God, not just be another service, Panginoon. I pray, Lord God, that you ready our hearts to receive your word, Lord. And I pray, Lord, that this worship may give glory to you, Panginoon. Not just any worship, Lord God. I pray, Lord God, na ito po ay maging mabangong halimuyak po para sa inyo, Panginoon. Tanggapin po ninyo ito, Lord God. Lord, I pray, Lord, that you be magnified in this place, Lord. I pray, Lord God, that your name be lifted high, Panginoon. I pray, Lord God, that this worship, Lord God, will be a satisfying time, Lord God. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Come on! You may energy! Hallelujah! Come on! Taas po natin! Hallelujah! Come on! Hallelujah! Hallelujah! Sino po dito niligtas ng ating Panginoon? Amen! Taas po natin ating Panginoon, ang ating mga kamay. Sino dito ang niligtas ng ating Panginoon? Amen! Sino dito ang binago ng ating Panginoon? Amen! Sino dito aawit para sa Panginoon? Amen! Sino dito sasayaw para sa ating Panginoon? Amen! Sabi niyo yan, ha? Okay, Journey Church Makati, are you ready to worship the Lord? Mahina. Journey Church Makati, are you ready to worship the Lord? Amen! Amen. Hallelujah. Sige, purihin po natin ang ating Panginoon. Palakpak po tayo para sa ating Panginoon. Umaawit, nagpupuri, nagdiriwa, ang lahat, papuri kay Yahweh. Yahweh! Yahweh! Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat, papuri kay Yahweh. Sigaw mo! Yahweh! Yahweh! Sa lahat ng oras! Sa lahat ng oras! Sa bawat araw! Taas po natin ang ating mga kamay! Come on! Sinasamba! Hey! 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 Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman.
Papuri kay Yahweh. Sa lahat ng oras, sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. 1, 2, 3, and Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, matapat kailanman, hindi nagbabago. Whoa! Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, Hari ng mga hari, kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Hallelujah. Sige po, pumalakpak tayo para sa ating Panginoon. Sino dito pinagpala? Sabihin natin sa Kanya, pagpapala'y bumubuhos na. Yahweh, Come on! Yahweh, Sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, Sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, Isigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Pagpapala'y bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, Sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, Sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, Isigaw ng lahat ng nilalang. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nababago. Whoa! Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nababago. Whoa! Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Come on, Journey Church, let's declare. Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. I've been washed in the water, washed in the blood. I'm as good as new. Oh, hallelujah. I've been washed in the water, washed in the blood, all because of you. Oh, hallelujah. Sino dito ang iligtas ng Panginoon? Sino dito ang winash na ng ating Panginoon? Amen, amen, amen. Sige po, taas po tayo ng ating mga kamay. Magpuri po tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. Sabay-sabay po tayo. And I'm clean. Sin was stained on me, and shame was running deep. Your love was real on Calvary. Oh, hallelujah, I'm clean. And God, how can it be? I'm ransomed and redeemed. I'm standing in your victory. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood. I'm as good as new. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, all because of you. Oh, hallelujah. Merong sayo po yan. Ituturo po ni Kuya Chris. Kuya Chris, kasama ako dito. Turo natin yung sayo nung washed. Madali lang po yung sayo na ito. Ganito lang po yan. in the blood, I'm as good as new. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, I'm as good as
Isa pa po, minsan pa. I've been washed in the water. I've been washed in the water, washed in. Come on, join the church. Good as new. Oh, hallelujah. I've been washed in the water, washed in the blood. Oh, hallelujah. How clean. Sin was stained on me. Shame was running deep. Your love was spilled on Calvary. Oh, hallelujah. I'm clean. God, how can it be? Ransomed and redeemed. I'm standing in your victory. Oh, hallelujah. Oh, because of you. Oh, hallelujah. 'Cause you took away my shame and you nailed it to the cross. You got me running out of way. Hallelujah, here I come. 'Cause you took away my shame and you nailed it to the cross. You got me running out of grace. Hallelujah, here I come. 'Cause you took away my shame, my church, and you nailed it to the cross. You got me running out of grace. Hallelujah, here I come. 'Cause you took away my shame, and you nailed it to the cross. You got me running out of grace. Hallelujah, here I come. 'Cause you took away my shame, and you nailed it to the cross. You got me running out of grace. Hallelujah, hallelujah, here I come. Come on. Hallelujah, here I come. Hallelujah, here I come. Hallelujah, here I come. Galing po tayo. 1, 2, 3, and 1. Hey, 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 hey. Who the sun sets free is free indeed. Who the sun sets free is free indeed. Who the sun sets free is free indeed. Who the sun sets free is free. Who the sun sets free is free indeed. 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 Goodbye yesterday. I'm living in the light of a new day. I won't waste another minute in my own ways. Praise the Lord, I've been born again. Goodbye yesterday. I'm living in the light of a new day. I won't waste another minute in my own ways. Goodbye yesterday. Oh. Goodbye yesterday. I'm living in the light of a new day. I won't waste another minute in my own way. Praise the Lord, I've been born. Washed in the water, washed in the blood. Oh, as good as new. Oh, hallelujah. I've been washed in the water, washed in the blood. Because of you. Oh, hallelujah.
Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon, ang buhay nating Diyos. Come on, church! Let's worship His name! Karapat dapat ka, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah, Jesus. There's nothing what more that will ever come close. Nothing can compare. You're a living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of love, when my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts longs for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. There's nothing worth more that could ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen the sweetest of love, when my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts longs for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. There's nothing worth more that could ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen the sweetest of love, when my heart becomes free and my shame is undone.
to be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come, flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, longs to be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. Your presence, your presence, Lord. Your Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. So I yearn for you, long to see you move. Oh, I lift my hands before my King and pray. So I yearn for you, long to see you move. Oh, I lift my hands before my King and pray. So I yearn for you, long to see you move. Oh, I lift my hands before my King and pray. So I yearn for you, long to see you move. Oh, I lift my hands before my King and pray. Holy Spirit, come in power, change my life, and I'll live for you, God. Let your Spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord. Holy Spirit, come, power, change my life.
give you back all the glory, all the praises, and all the honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Kamusta na po tayo? Bago po ang lahat, tayo po ay babati muna. Happy 18th anniversary Journey Church Philippines. Hallelujah! Debut na po natin. Amen? Tayo po ay nakikisa sa celebration na ginagawa po sa JCP. Ang lahat po ng JCP ay nagdidiwang ng kanyang 18th year anniversary. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah! Tayo po ay mga debutante. Hallelujah. Can I just be me? Pwede bang maging ako? Praise the Lord. Siguro nandyan naman, ang aking pong pamagat sa hapong ito ay keeping in step. Sabihin nga po natin, keeping in step. Hindi po ito yung step, no, okay? It is keeping in step. Let me read from Galatians chapter 5 verse 25 sa ESB. Ang sabi po dyan ay, if we live by the Spirit, let us also keep in step with the Spirit. Sa Tagalog po, sabi po ng magandang balita, Biblia, kung binigyan tayo ng buhay ng Espiritu, mamuhay rin tayo ayon sa Espiritu. Praise the Lord. Sino po rito ang binigyan ng buhay ng Espiritu Santo? Na dati kang patay sa Espiritu, nung kinilala mo si Jesus Christ as your Lord, pinagsisihan mo ang iyong kasalanan, ikaw ay binuhay na muli ng Panginoong Diyos. Kaya nga, nung kinilala mo si Jesus Christ as your Lord, pinagsisihan mo ang iyong kasalanan, wow, alam mo na ngayon yung mas mainam, mas mabuti sa masama. Praise the Lord. Amen po ba? Itong Galatians chapter 5 verse 25, let me read from my notes. Nilagay ko rito, this emphasizes that because the Holy Spirit gives new life, ang banal na Espiritu po ang nagre-regenerate sa atin. Sabi po nila, theologically speaking, ang terminology pong ginagamit doon ay regenerate. Kaya nga, na-born again tayo. Nire-regenerate tayo ng Panginoon araw-araw. Amen. Pwede po ba akong makakita ng mga kamay na araw-araw binabago ng Diyos? Kaya nga lagi niyo maririnig sa akin yung 10 mura ko sa maghapon, wow, praise the Lord, 9 na lang ngayon. Dahil sumunod na araw, wow, praise God, 8 beses na lang. Hanggang sa purihin ng Panginoon, hindi na ako nagmumura ngayon. Amen? Hallelujah. Kaso nauso yung mga English na mura Yun lang. No? Na parang na-level up. Huwag naman, in Jesus' name. Kaya ingat po tayo sa mga naririnig natin sa mga palabas, sa mga naririnig natin, lalo na sa mga kabataan, sa ating mga kapwa kabataan. Alamin natin, ano ba yung sinabi niya? Mabuti ba yun o masama? Nakakatuwa ba yun sa Diyos? Natutuwa ba ang Diyos doon o hindi? Amen? Ngayon, mas mahalaga na binibigyan natin ng pansin ay ang kagalakan ng Diyos. Hallelujah. Kaya nga pagising mo pa lang sa umaga, kahit may muta-muta pa yan, si Lord na kagad ang bukang bibig mo. Amen? Hallelujah. Believers, mga mananampalataya, must actively, and intentionally keeping in step with the Spirit in daily conduct, behavior, and act. Dapat po sa araw-araw ng ating buhay, intentional na bubuhay tayo para sa Diyos.
Amen? Hindi yung kapag linggo lang tayo nabubuhay para sa Diyos. Kapag prayer meeting, hindi lang din prayer meeting. It means when you live by the Spirit, every moment of your life, you will be living for God. Amen? Yun ang tama at yun ang totoo. Amen? And I pray, pasensya na po kayo sa akin ng inyong lingkod. Hindi po ako ganun kagaling magbiro, mag-joke. At inaamin ko, sometimes corny ako. Amen? Pero ang totoo, no, ang pagkakataan na nakikita ko po sa akin, mas tinatawag ako ng Diyos sa pagtuturo. Kaya po ako, nandun ako sa side ng deliberate and in serious part. Diretsahan po ako magsalita at nakakaantok. Ang tao po, inaantok kapag hindi po marunong magpatawa. Tama po ba ang nagtuturo? Kahit sa school. Tama, di ba? Kapag hindi magaling, ano nangyayari sa school? Naalala nyo? Ang ganda-ganda ng subject matter. Di ba? Pero dalangin ko sa tulong ng banal na Espiritu, gigisingin tayo ng Panginoon ngayon. Amen? Dalangin ko, Lord, itulak niyo po yung matutulog sa upuan nila. No? Yung nakaupong ganyan, nakakatulog. Biglang matutumbang ganon. No? Ay, praise the Lord. No, marami yung ganyan, lalo na kapag tanghali. Pero in God's glory, tayo po ay mananatiling gising. Actively intentional. Kaya ang pagdalo mo rito ngayong Sunday, totoong makikinig ka. Amen? Intentional. Yun ang gusto mo. Kaya ka umattend sa church kasi makikinig ka. Hindi ka para, ay, umattend ako. Praise the Lord. Hindi ganun. Amen? I am here intentionally for God. Amen? Hindi ako pumunta sa lugar na ito para i-display ang bago kong damit. No? Buti na lang, hindi ako nakabago. Naka-t-shirt lang ako. Dahil anniversary po natin. Ano? No? Keeping in step with the Spirit. Are we doing this? Talaga ba? No? Keeping in step with the Spirit, alam niyo po ba, walking in the Spirit, it connects. It connects from positional sanctification to practical sanctification. Wow. Pumapasok po tayo talaga ngayon sa mga theological terms, no? Kapag lumalakad ka ayon sa Espiritu, ito po ay tinatawag na positional sanctification. Pinapaging banal ka ng Diyos. Amen? Yun ang gusto mo. Tama yun. Kaya lang nagpo-progress. Nagpo-progress from positional, nagkakaroon ng practical sanctification, lumalabas kusa sa buhay mo. Amen? Dapat ganun na nakikita natin sa buhay natin. Ang dapat na unang-unang nakakakita nito ay hindi ang mga pastor o mga leaders. Dapat pagharap mo sa salamin, nakikita mo yung pagbabagong ginagawa ng Diyos sa sarili mo. Pwede po ba magtanong, sino po rito yung 3 years or 5 years up nang nakakilala sa Panginoon? 5 years pataas. Ayan, praise the Lord. Marami-rami tayo. No? Kasi ako po, binilang ko 37 years. Tanda ako na talaga. No? Itong positional and practical sanctification, ito ang nagdi-distinguish sa atin sa ating paglakad sa ayon sa banal na Espiritu Santo. Kasi kung hindi mo nakikita yung transition, yung practical sanctification sa buhay mo, hindi mo lumalabas, kapatid, nandun ka lang sa positional, hindi ka nagbabago. Ang alam kong
the same yesterday, today, and forever, si Jesus Christ lang. Si Jesus Christ lang po, ang Diyos lang po ang hindi nagbabago. Amen? Eh bakit po 5 years ka na, hindi ka pa rin nagbabago? 10 years ka na, hindi ka pa rin nagbabago. Hallelujah. Para ka pa lang si Jesus Christ. Praise the Lord. Nakakatawa, di ba? Nakakatawa isipin na ang tagal-tagal mo na sa Lord, no? Pero walang pagbabagong nangyari. Hindi lang naririnig ng mga kasama mo sa church, pero pagdating mo sa bahay, no? May manghihingi lang ng tubig. Pwede po bang manghingi ng, doon kayo. Tapos may mga batang mag-iingay lang sa tanghali. No? Lalabasin mo, magsilayas kayo rito. Bubuhusan pa ng tubig. Naintindihan niyo po ako? Kapag lumalakad ang tao, ang mananampalataya ayon sa Espiritu Santo, may pagbabago. Amen? Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. So, alam niyo na ngayon kung paano minsan i-gauge ang ating mga sarili. Kung ako ba ay lumalakad sa Espiritu Santo. Lumalakad sa kalooban ng Diyos. Ano bang ibig sabihin ng walking in the Spirit? Ano bang ibig sabihin nito? Pasensya na po kayo kasi para po sa akin, it's easier to speak in English, to write in English. Po, totoo po yun. Pag nag-aaral po ako, talagang hindi po ako gumagamit ng Tagalog. The reason is, una, gusto kong i-hone. Kita yan, lalim ng ng English, hone. Gusto kong ayusin yung aking pagkakaintindi sa salitang English. Kaya puro ako English. Now, walking in the Holy Spirit is a daily, Spirit-enabled process of dying to sin, dying to self. Ibig sabihin, dying to sin is dying to self. Amen? Kasi kapag self ang nauna, kapag sarili ang nauna, laging yan taliwas sa kagustuhan ng Espiritu Santo. Amen? Kaya nga kapag lagi mong inuuna ang sarili mo, ang sinusunod mo ang sarili mo, you are putting yourself in a difficult situation. Doon ka matututong humindi sa kalooban ng Diyos. Pero kung ilalagay mo ang sarili mo lagi sa kalooban ng Diyos at susundin mo ang kalooban ng Diyos, ang dali pong sumunod. Hallelujah. Ang dali pong sumunod. Spirit-enabled process of dying to sin. Ibig sabihin, dying to self. Hindi na yung gusto ko o kapritsyo ko ang masusunod. Amen? Simpleng-simple nga lang po. Gaya po ng sinabi ko ng prayer meeting. No? Kinakailangan mong manalangin. Lalo na sa gabi, pagod ka diba? Alam ng Lord, pagod ka, pero iyon ay iyong time para makapiling ang Diyos upang patuloy tayong lumakas. Amen? Cellphone nyo nga Kapag nakita nyo, 50% na lang, charge nyo na agad Kasi gusto nyo connected sa internet. Diba? Tama po ba ako? Gusto nyo lagi kayo nakakonect. Kaya nga, kung ganun pala ang gusto ninyo, gawin natin yun sa Lord. Lagi kang nakakonect sa Lord. Every minute of your life. Amen? Lagi kang nakakonect. Hindi ka ngayon malulubat. Hindi ka ngayon anong tawag dun nawala sa riles? Hindi ka madidiskaril sa paglakad mo bilang mananampalataya. Amen po ba? So natututo po ba tayo? No? Nilagay ko pa rito, living to righteousness and for righteousness, nabubuhay para sa katwiran at para lamang sa katwiran. Amen?
Dito hindi na uso yung eme-eme. Amen? Ang malalambot na Kristiyano, sanay sa mga lugaw na kwentuhan. Pero ang matitigas na Kristiyano, kumakain ng matitigas na gulay. Amen? Hallelujah. Ngayon, hindi mo na ngayon hahanapin gaano yung usapan na laging masaya. Although, yes, maganda yun, pero ang lagi mo nang hahanapin ngayon, mga usapang patungkol lagi sa Diyos. One time, sa isa pong youth camp, meron pong sumama sa amin. Gusto niya maglingkod sa Panginoon. Eh, ang kasama ko po, puro mga pastor na palabiro. Excuse me, palabiro po ako. Palabiro po kami yung grupo namin. At tinawag po namin yung grupo namin, kasama ho po si PM, na alala ko, ang tawag po sa grupo namin, Grupo 1. Bakit tinawag na Grupo 1? Number 1, mga makukulit. Pangalawa, iisa ho ang korte ng katawan namin, puro number 1. Ang papayat ho namin talaga. Kaya po kami tinawag na Grupo 1. Meron pong mga gustong sumama sa amin. Ang problema, hindi po sila makasabay sa biruan namin. The reason is, ang biruan po namin masaya, totoo, kaya sila nasasaktan. Naintindihan niyo po ako? May mga tao sa church na ayaw ng totoo. Kaya ang ginagawa nila, namimili sila ngayon ng mga taong sasamahan nila. Amen? Sa church po natin, wala pong namimili. Amen? Dahil lang lahat po ay nagtuturo ng katotohanan at pawang katotohanan lamang. Wala pong nagtuturo rito ng eme-eme. No? Kaya wag na po tayong mamuhay sa eme-eme. No? Yung bang niloloko lang natin ang ating mga sarili. Wag ganun. Dahil ang totoong anak ng Diyos na lumalakad sa Espiritu Santo, nabubuhay saan? Sa katotohanan. Hallelujah! No? Walking in the Spirit is characterized by a lifestyle of repentance. Mamaya papaliwanag ko po yan. A lifestyle of repentance, faith, and obedience to God's Word. Lagi kang sumusunod sa sinasabi ng salita ng Diyos. Bakit ito mahalaga para sa akin ang salita ng Diyos? Kasi yun lang yung totoo na meron ako. Amen? Amen? Siya yung totoong nakikita ko at nababasa ko at napatutunayan ko, hawak ko siya. At yun kailanman hindi pwedeng pasubalian. Hallelujah. Now, ito po ay isang ano ba yung experience? Karanasan na nagtuturo sa atin o nagtuturo sa atin manampalataya at nangangailangan ng sanctifying life. Oh, ano ba yung sanctifying life? Tagalogin ko yan, ha? Inaral ko yan, ha? Para sa atin pong lahat. Ano pa ba yung sinasabing sanctifying life? Sanctifying life. Sa Tagalog, pinapaging banal. Tama ba ako, Kuya Boyet? Oh. Pinapaging banal. So, dapat bilang mananampalataya na lumalakad ayon sa Espiritu, ayon sa kalooban ng Diyos, tayo po ay pinapaging banal ng Panginoon sa lahat ng bahagi ng buhay natin. Amen? Sige nga, i-gauge nyo nga po. Ingay ng aking relos. Mahaba pa. No, praise God. Walking in the Spirit is a lifestyle, a keeping step with the Holy Spirit. Lifestyle po ito ng paglakad ayon sa banal na Espiritu. Amen? Parang laging kung saan pupunta ang Holy Spirit, doon ka rin pupunta. Yun po ang paglakad ayon sa Espiritu Santo. Amen? Ayaw ng Lord na
Magmura ka. Eh di wag kang magmura. Tama ba ako? Ayaw ng Lord na lagi kang galit na kahit walang nakaririnig, wala kang sinasabi, nasa isip mo, ito, kutongan ko to. Nako, nakakagigil. To the point na, excuse me po, yung sakit ko po nagmula sa kidney, no? Hindi po dahil sa, ako po ay laging, anong tawag doon? Stress. Okay? Ang na-stress po yung kidney ko sa lakas kong kumain. No? Tandaan po natin, kadalasan po ang sakit, lalo na yung high blood, sakit sa puso. Alam niyo po ba cause niyan? Stress. Na lagi ka nag-iisip, lagi kang galit. Amen? Kung magagalit ang isang Kristiyano, dapat ang Kristiyano magagalit sa number 1 saan? Sa kasalanan. Amen? Kung galit ka dapat, lagi kang dapat galit. Gusto mo lagi kang galit, galit ka dapat sa kasalanan. Amen? Unahin mo yung kasalanan mo sa sarili mo bago yung kasalanan ng kapwa mo. Hallelujah! Amen? So, medyo mababaw pa lang. Ano? Sabi nga po ng Galatians 5:25, kung binigyan tayo ng buhay ng Espiritu Santo o ng Espiritu, mamuhay rin tayo ayon saan? Sa Espiritu. Amen. Kaya nga ngayon, natutuwa nga ako, sabi ko nga sa iyo, pag nag-uusap kami ni PX, ni Pastor Alexis, tuwang-tuwa kami. Saan? Sa mga prayer warriors natin. Itong mga to, hindi namin to, madalang namin itong makamusta. Pero out of their own desire, nagpagamit sila sa Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin. Hallelujah. Hindi ko nga alam, Dok, kung ano kung ano pa yung pwede naming gawin. Alam nyo, kusa na lang tong grupong ministeryong to na biglang lumabas at nag-lead para manalangin. Alam nyo, hinihintay ko, Dok, yung bang after nila mag-pray sa labas o mag-pray sa labas pag Sunday, sasama sila rito. At sila yung mangungunang manalangin dito. Amen! Hallelujah! Ganda lalo siguro tingnan nun. No. When the believer yields to the Spirit's influence, yun po yung paglakad sa Espiritu Santo. Sumusunod ka ng kusa sa kalooban ng Diyos. Paano mo malalaman ang kalooban ng Diyos? Through the words of God. Sa pamamagitan ng mga Bible ninyo. Amen? Kaya nga ako may project ako sa sarili ko at sinisimulan ko na At ang iba rito, nakaranas na ng project ko. And I am praying matupad kong lahat ito. Na magkaroon ng Bible. Talagang Bible. Hindi yung Bible sa gadget. Alam niyo kung bakit? Kasi pag nagbabasa na kayo ng Bible at tumunog yung cellphone nyo, doon kayo nagbabasa, may nag-text, diba iniiwan nyo sandali yung word of God? Punta ako, sino ba yung nag-text? Tapos pag nagbabasa ka ng Bible at may tumawag, hello? Nawawala yung concentration mo saan? Sa salita ng Diyos na possible, tinuturuan ka. Amen? Kaya yun yung prayer ko. Kaya nga nagbigay ang King's Court sa atin ng Bible, praise God. Darating yung time, mabibigyan natin ng church ng kumpletong Bible. No? Ibig ko sabihin, hindi lang New Testament, kundi Old and New Testament. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Nais ko pa pong sabihin sa inyo at ituro sa inyo na walking in the Spirit's definition is, it is the enabling power of God
to the believer. Ito yung nagbibigay ng kapangyarihan na lumakad ang isang mananampalataya ayon sa kalooban ng Diyos. Amen? Kaya nga hindi ka nakakalakad sa kalooban ng Diyos kasi hindi mo sinusunod ang kalooban ng Diyos. Amen? Sana naiintindihan natin at nabubuksan natin ang ating mga isipan. Walking by the Spirit is not just acting on one's own willpower to keep rules, but rather depending entirely on the Holy Spirit's enablement to do what is pleasing to God. Alam nyo, kung ano makakapagbigay ng katuwaan sa Diyos, ay ang magawa natin ang kalooban niya. At magagawa natin yung kalooban niya, malamang sa malamang at siguradong sigurado kapag tayo po ay natutong sumunod at lumakad sa Espiritu Santo. Hallelujah. Sa sarili mong kalakasan, kaya mong sumunod kay Lord. Siguro matagal na yung 1 year, pero mapapagod ka. Maniwala kayo sa akin, mapapagod kayo kapag sarili nyo lang ang inasahan nyo. Ito dapat kong gawin, ito dapat, araw-araw yun ang sinasabi mo sa sarili mo. Darating yung time manghihina ka. Pero kapag ang sinunod mo ay ang Diyos, at hinayaan mo ang Diyos ang kumilos sa iyo, maniwala kayo sa akin, automatic yan. Automatic yan lalabas sa buhay mo ang pagsunod at paglakad ayon sa Diyos, ayon sa Espiritu ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Ito yung paboritong gusto ko, Johan. Yung, pwede bang nailagay mo ba? Yan. Kilala niyo po to? Hindi po yan si Johan. Oh. Lolo po yan ni Johan. Sorry, anak. Oh. Pag nakikita ko po yan kasi, pumapasok talaga sa isip ko si Johan. Dahil yung gupit niya, no? Natutuwa ako sa batang ito. Tapos narinig ko pa kung tumawag yan. Gamitin ko lang ang no? Doktora, pag tumatawag tong batang to, talagang very ang sarap pakinggan. Nanay, tatay. O nga, nagsisisi nga, ba't daddy? No? Ang ganda-ganda ng sariling atin, nanay, tatay. The Way of the Dragon, yung storyang yan, 1970s, bata pa ako. Ang story niya, Way of the Dragon, yan yung po yung dinadaanan ni Bruce Lee. Na sa bawat daanan niya, meron siyang nakakalaban. Kaya Way of the Dragon. Sa ating pong mga mananampalataya, ginamit ko po yan para sabihin sa atin na we have our own way. Amen? And this is the way of the Holy Spirit. Kung gusto mo talagang magtagumpay sa buhay na ito, matutunan mong sumunod at lumakad ayon sa Espiritu ng Diyos. Amen? Wala po ditong gusto ng talunan. Taas nga ang kamay, mayroong gusto rito talunan siya lagi. Talo ka lagi. Meron ba nun? Wala po. Ang totoo po, gusto natin laging nananalo. Kaya nga, tigilan nyo na yung pagtaya sa mga yung mga nasa cellphone nyo, no? Kasi nauso ngayon, mas high-tech na ngayon eh. Yung sugal ngayon, nasa cellphone na eh. Minsan, oy, may load ka. Hindi ka naubusan ng load. Yung pala, naglalaro siya ng mga laro sa cellphone na sugal. Ano. Tanggalin po natin yan. Ang asahan po natin, wag ang sugal. Ang asahan lang po natin ang Diyos. Dahil kapag ang Diyos ang nagbigay, liglig po, siksik, at nag-uumapaw. Amen? Hallelujah. It is the enabling power. No? Natututo po ba? By the scripture. By the way, paalala ko lang, no? Nasa introduction pa lang po tayo. By the scripture, the Holy Spirit uses the Word of God to direct the believer. Kaya nga po mahalaga
na nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Tama po ba ako? Ano ang gagamitin ng banal na Espiritu Santo sa ating buhay? Ano ipapaalala niya kung hindi ka nagbabasa at nag-aaral ng salita ng Diyos? Nga. Diba? Nga. Laki ng problema mo. Ang sabi ng Lord, seek first the kingdom of God. Hindi mo malaman sa kakukuha. Naghihintay ka. No? Seek first. Hanapin mo. Unahin mo ang Diyos. Manalangin ka. Ikaw, anong ginagawa mo sa bahay? Para kang si Juan Tamad, naghihintay bumagsak yung bayabas sa bibig. No? Tama po ba ako? Hallelujah. Kinakailangan mong mag-aral, magbasa ng salita ng Diyos. Bakit? Kasi yan ang gagamitin ng banal na Espiritu Santo para sabihin sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. Oh, may nakikita ako sa inyo, sabi sa iyo, holy hour eh. Dalangin ko, Lord, tulak mo nga sandali. No? The Holy Spirit uses the Word of God to direct the believer. Walking in the Spirit means aligning one's life with the Holy Spirit and being transformed by the Holy Scripture. Sumusunod ka sa banal na Espiritu at binabago ka ng salita ng Diyos. Ganun yun. Amen? Kaya nga sinasabi ko, ang paglakad sa Holy Spirit, wag na wag, parang train, wag kang matidiskaril. Amen? Hallelujah. Wag kang mawawala doon. Keeping step with the Spirit, resulta ng paglakad sa Espiritu Santo. No? Number 1, self-denial. Kapag marunong kang lumakad ayon sa Espiritu Santo, magkakaroon ka ng self-denial. Ano yan, Pastor? Pababayaan ko na yung sarili ko. Parang ganun. Self-denial, a persistent rejection of personal fleshly desires to follow Christ. No? Ito yung desire na kung saan mas binibigyan mo na ng halaga ngayon ang kalooban ng Diyos. Na binibigyan mo na ngayon ng halaga ang salita ng Diyos at hindi na yung gusto mo. No? Ngayon, kung maglakad ka ngayon, hindi ka na si Charlie Chaplin. Hindi na ganun maglakad. Ngayon, kapag sumunod ka sa Espiritu Santo, diretso na. Maayos na. Hindi ka na sakang. Huwag tayong mga Kristiyanong sakang. Nakakita na kayong mga Kristiyanong sakang? Lalakad para sa Lord. Lalakad para saan? Sa sarili. Lalakad para sa Lord. Wala namang kabayo, pero bakit ganun tumayo? No? Tama po ba ako? Dahil ang totoong anak ng Diyos, lumalakad lamang ayon sa Espiritu ng Diyos. Hallelujah. Self-denial, no? Hindi mo na binibigyan ng halaga yung gusto mong, yung sarili mo, yung gusto mo. Ang binibigyan mo ngayon ng halaga at binibigyan mo ng mas higit na halaga ay ang kalooban ng Diyos. No? Ano pang resulta? Internal and external transformation. Ito, kapag sumusunod ka sa Espiritu Santo, the Spirit changes inner desires and produces external fruit. Binabago ng Diyos yung puso mo. Ngayon, pag nabago ng Diyos ang puso mo, binabago niya na ang mga sinasabi mo. Kaya nga kapag kausap mo dati, kausap mo puro puto kutsita lumalabas sa'yo. Ngayon, binabago ka ng Panginoong Lord, wow, puro apples na, grapes na ang lumalabas sa salita mo. No? May mga mabulaklak na para sa Panginoon. Hallelujah. Yun ang ginagawa ng Holy Spirit sa buhay mo. Binabago ka inside out. Ang laman dati ng isip mo, to gagantihan ko to. Paglabas nito sa amya sa school. Ngayon, hindi na. Ito, sasabihan ko mahal siya ni Lord para hindi na ako awayin.
Amen? Hallelujah. Tapos, ang paglakad sa Espiritu Santo, pakinggan nyo ko, ito po yung part na gustong gusto ko eh. Tinuturuan kang magkaroon ng constant repentance. Ano yung pastor, constant repentance? Bawat minuto ng buhay ko, humihingi ako ng tawad. Opo. Yung mga kasalanan mo before, nagkaroon ka ng constant repentance, ayaw mo na siyang balikan. Yun ang ibig kong sabihin. May constant repentance. May patuloy-tuloy na pagbabago. Amen? Hindi kapag ka Wednesday or Sunday ka lang may pagbabago. Amen po ba? Naunawaan ninyo? Ito ay isa sa resulta ng Espiritu Santo sa buhay natin. Merong constant repentance. When sin occurs, the believer, guided by the Holy Spirit, repents and turns back to Christ immediately. Kapag nakagawa yung totoong lumalakad sa Espiritu Santo, yung mananampalatayang lumalakad ayon sa Espiritu Santo, nakagawa siya ng isang mali, bumabalik siya kaagad sa Panginoon, nagsisisi agad siya. Amen? Yun yung constant repentance. Naunawaan niyo po ba ako? So, kinakailangan po natin lumago na. Church, lumago na sa mga terminology. We are using more of theological terms now. Dahil lumalaki po tayo. Amen po ba? Sino po inaantok? Taas ang kamay. Baka bigla may magtaas ang kamay. Mahuli natin. No? Kasama rin po dyan, kaya po na, sa constant repentance, dyan po lumalabas na yung hating sin. Galit ka na ngayon sa kasalanan. Ayaw, isipin mo lang, dumaan lang sa isip mo, ayaw mo. Ayaw ko. Amen? Yun yung magtutulak sa iyo ngayon para patuloy na lumakad ayon sa salita ng Diyos. Through the power of the Holy Spirit. Next, joyful obedience. Joyful obedience. It is a life of gratitude rather than legalism. Joyful obedience. Lagi kang masayang sumusunod. Dapat nakikita mo na to sa sarili mo. Masaya kang gumagawa ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi bang marami kasing mga Kristiyano na pipilitan lang gumawa ng kalooban ng Diyos eh. Tapos gusto mo lagi kang bine-bless ng Lord. Hello? Maraming Kristiyanong ganyan. Uma-attend sa church, ang hinihingi lagi, Lord, pengi. Pero hindi ginagawa ang gusto ng Diyos. Amen po ba? Ang laging hinihingi, blessing. Pero yung kalooban ng Diyos, hindi niya ginagawa. Kaya nga po kaingat tayo. Hindi po natin maloloko, no, ang Diyos. Hindi po natin kayang gawin yun. It is always seeking to honor God in all areas of your life. Joyful obedience means sa lahat ng bahagi ng buhay ko, i-honor ko ang Diyos. Yun eh. Amen? Kahit naghihikas ka, kahit may sakit ka, pinipili mo pa rin bigyang halaga ang kalooban ng Diyos. Amen? Kasi minsan, kapag meron ka ng sakit, Lord, kawawa naman ako. Walang tumutulong sa akin, Lord. Hindi ganun. Kahit walang tumutulong sa'yo, kahit matindi na yung sakit mo, masaya ka dahil kasama mo ang Diyos. Dahil ang totoo, hindi ka ginawa ng Diyos para sa lupa. Amen? Hindi ka ginawa para sa earth. Hindi ka rin ginawa para sa buwan. Huh? Ginawa ka ng Diyos para sa presensya niya. Sa langit. Amen? At mangyayari lang yun kapag patuloy tayong lumakad ayon sa kalooban ng Espiritu Santo.
Hallelujah. Sana po natututo po tayo, no? The Holy Spirit enables obedience as a fruit of grace. Siya po ang magbibigay sa atin. Gusto niyo makita sa inyo ang bunga ng Espiritu Santo? Sundin niyo ang Espiritu Santo. Maniwala kayo sa akin. Automatic na yan lalabas sa buhay natin. Amen po ba? Hindi po tayo dito eme-eme. Amen? Hindi po napepeke ang bunga ng Espiritu Santo. Hindi nyo kailanman pwedeng pekein yun. Hindi po artificial mga fruits ito. Hindi po ito yung nabibili sa mga basar. Ang bunga po ng Espiritu Santo ay totoo, buhay, at nakikita sa buhay. Hallelujah. Papasok na po ako sa number 1 question. What makes the Holy Spirit grieve? Ano ba ang nagpapalungkot sa Espiritu Santo? Ay, pwede pala yun. Yes, pwede ho. Pwede po natin siyang saktan. Pwede natin siyang palungkutin. No? Ephesians 4:20. And do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. Pwede pala natin siyang palungkutin. No? So si Holy Spirit na taglay-taglay po natin sa ating mga puso, pwede pong lumungkot. And I just want to tell you this. No? Nung pumasok ang Holy Spirit sa buhay natin at nanahan siya sa atin, para na po tayong, sino nga ba yung mga ano? Yung kumanta ng, sino nga yung mga characters? You've got the power. Amen? Amen po ba? When the Holy Spirit dwells in you, you already have the power. So what more power are you asking for? Ano pang kapangyarihan ang hinahangad mo kung nasa sa iyo na ang banal na Espiritu Santo? Ang tao kasi, very power-oriented eh. Kaya nga ang mga Pilipino, alam niyo kung bakit, paano ko nasabi na power-oriented ang mga Pilipino? Pansinin niyo, nung unang panahon, nung unang panahon, ang mga tao mahilig saan? Anting-anting. Hindi daw tinatablan ng baril, ng bala. Kapag meron ka daw ng anting-anting, marami kang babae. Iladlad mo lang yung panyo mo ganyan, yampas mo ganyan, pag naamoy nila yung amoy ng panyo mo, yung babae lalapit na sa'yo. O gayuma, anting-anting. No? Kasi, no? Meron pa akong naalala na mga klase ng anting-anting na sinasabi noon, na yun daw pong patak ng puso ng saging. Ano kasi, Pedro Penduko? No? If you want real power, accept Jesus Christ as your Lord, as your Savior, and you will have the power. Amen? Tanggapin mo, pagsisihan mo yung kasalanan mo, nasa iyo na ang kapangyarihan. Eh bakit ikaw, Pastor, may sakit ka? Yung sakit, yung totoo, wala pa naman ako sa langit eh. Pag nasa langit na ako, hindi na ako magkakasakit. Eh, nandito pa ako sa lupa eh. Amen? Hallelujah. Sa langit, hindi lang walang beer. Sa langit, wala ring sakit. Hallelujah. No? Tawa-tawa ka. Basahin ko lang po uli sa Tagalog, ano? Ang ganda eh. Ephesians 4:30. At huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo, sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. Parang ganito lang yan eh. Sumakay ka ng bus. Papunta ka ng Baguio. Mag-Baguio, mainit. Ay, sino sasama dyan? No? Baguio. Pagdating ng, ano ba to? Hindi ko maalala kung Tarlac ba yan. Hindi, sa baba eh. La Union. Nagkakaroon na ng chinecheck na yung ticket. Tinitingnan kung may bayad ka na o wala.
inspection. Alam niyo, darating ng araw. Madatnan ba tayo ng Panginoong Diyos? O tayo po ay bawian ng buhay? Titingnan ng Diyos, alam niyo kung sino? Yung mga puso natin, nasan yung seal ng Holy Spirit? Yun po ang hahanapin sa atin. Kaya nga po mahalaga na tayo po ay mabuhay ayon sa Espiritu ng Diyos. Amen? Sino na po pinananahanan dito ng banal na Espiritu Santo? Kanina habang nagpupuri po tayo, ito po pinaalala sa akin ng Panginoon. Ang itinuturo po natin sa church, ang itinuturo po ng Word of God, ang tinuturo po ng banal na Espiritu ay kabanalan. Tama po ba ako? Tama po ba ako? Ulitin ko sa Tagalog, kasi baka hindi ako naintindihan eh. Ang tinuturo natin sa church ay ang salita ng Diyos. At ang tinuturo ng salita ng Diyos ay kabanalan. Tama po ba ako? Amen. Bakit hindi kayo maka-amen? Bigyan nyo nga ng tagi-tagisang tubig. Kabanalan. Kaya lang, ang problema, baka naman, eto kanina lang po, nagpe-pray tayo, naisip ko lang, Lord, ano ba yung magandang sabihin? Paalala mo sa kanila to, anak. Or pwede rin namang sarili ko lang yun. Kabanalan o baka namang kabalbalan ang ninanais mo. Hello? Ang kabalbalan ay hindi nararapat sa harapan ng Diyos. At kailanman masusunog yan sa harapan ng Diyos. Dahil ang hinahanap ng Diyos ay kabanalan mula sa Panginoong Hesus na inilagay sa atin. At ang tanda na inilagay niya sa atin yan, yan po ay ang banal na Espiritu Santo. Kaya nga ngayon konting kibot mo lang, alam mo na yung tama at alam mo na yung mali. Amen po ba? Binigyan na tayo ng Espiritu Santo para mag-isip at matutunan ng tama. No? Grieving the Holy Spirit refers to causing sorrow to God through actions. Gusto niyo palungkutin ang Espiritu ng Diyos? Gumawa tayo ng maling bagay. Magsalita tayo ng mga pangit at mag-ugali tayo ng sanggano. Sigurado dyan, yan po ay magbibigay ng kalungkutan sa Diyos. Yan pong lahat ng masasamang bagay na yan, taliwas yan sa nature, sa kalikasan ng Panginoon. Amen? Kaya nga ngayon, dapat ang sinusunod mo ang Panginoong Diyos. Maniwala kayo sa akin, hindi po mahirap ang sumunod sa Diyos. For 37 years, hindi mahirap ang sumunod sa Diyos kung hahayaan mo lang na ang Espiritu ng Diyos ang siyang mangusap sa iyo at susundin mo lang siya. Ang dali-dali. Hallelujah. Ang masasamang bagay, natitrigger po yan kapag hinaharbor natin sa isipan natin at sa puso natin, puro masasamang bagay. Mga kabataan, lagi kayo nanonood ng bugbugan, action, nanonood kayo lagi ng love story. May side 1 and side 2 yung love story, no? Ibig sabihin merong number 1, merong number 2. Kapag inayaan nyo ang buhay nyo mag-dwell sa ganung bagay, alam nyo, yung isipan nyo, nagiging ganun. Amen? Kaya nga laging sinasabi ng Lord ang tinuturo sa atin, aralin, bulay-bulayin ang salita ng Diyos araw at gabi. Meditate on the Word of God day and night. Amen? Gusto mo maging maganda, maging pogi?
punuin mo ng salita ng Diyos ang sarili mo. Amen? Kapag inuna mo lagi ang bisyo, maniwala kayo sa akin, papapangitin lang kayo ng bisyo. Amen? Number 2, living pure and holy. Hebrews chapter 12 verse 15, sabi po sa Tagalog ay ganito. Sikapin ninyong makasundo ang lahat at magpakabanal sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. So may chance na makita natin si Lord. Kung yun ay kung tayo po ay magpapakabanal. Ang problema dito sa lupa, mahirap magpakabanal. Biruan nga, mahirap. Masyado ka naman banal, nakaangat ka na sa lupa. Yun ang mga biruan, no? Pero ang totoo, madali hong magpakabanal. Kung hahayaan lang natin ang banal na espiritu ang kumilos sa ating mga buhay. Ang dali po. Ang gagawin mo lang, kanta ka lang ng, ano yung usong kanta? Follow the leader. Follow the leader. Diba? Ganun lang naman gagawin mo eh. Follow the Holy Spirit. Yun lang, ganun lang. At ituturing kang banal ng Diyos sa kanyang harapan. Kasi ang tinitingnan ng Diyos sa iyo, si Lord Jesus Christ. Now, kung susunod ka pa sa Holy Spirit, wow, yung anak ko lumalakad sa kalooban ko. Amen? Mga magulang, diba masaya kayo pag sumusunod yung mga anak ninyo sa inyo? Sinusunod nila yung payo ninyo? Tuwang-tuwa kayo, pinagyayabang nyo. Ganon din ang Diyos. Tuwang-tuwa ang Diyos kapag tayo po ay umaayon sumusunod sa kalooban niya. Question, sino ba ang sinusunod? Gusto mong matuwa sa'yo? Nanay, tatay mo lang? O ang gusto mong matuwa sa'yo? Ang Diyos. Kasi kapag natuwaan sa'yo ang Diyos, meaning to say, it means only one thing. Yung mga taong nakapaligid sa'yo, tuwang-tuwa sa'yo. Amen? 1 Peter chapter 1 verse 15 and 16. Sa Tagalog ko na lang po babasahin, ano? Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa, sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Yun po ang sabi ng Diyos. Be holy for I am holy. Sabi ng Diyos sa atin. Amen? So, ito mahirap gawin sa sarili natin. Pero ang Diyos na rin po ang gumawa ng paraan para tulungan tayo through the power of the Holy Spirit. Amen? Hallelujah. Baka tulog pa po yung iba eh. Sisigaw pa po ang mas malakas. No? Tuloy ko na po. No? Sabi po ng Psalm, bibigyan ko na lang po ng diin yung part na nilagay ko dyan. Psalm chapter 119 verse 9. Sabi po dun sa latter part ng verse 9, sa pamamagitan ng pagsunod sa banal mong kautusan. Amen? Habang ginagawa mo ang ayon sa salita ng Diyos, pinapaging banal ka niya. May performance ka. Lalo na kapag anniversary ng Makati, no? May mga performance. Ang ginagawa natin, gusto natin kung kasali tayo sa performance, nagpa-practice tayo. Tama po ba? Tama po ba ako? Now, yung sa mga school, meron kayong program sa school, mga kabataan. Diba nagpa-practice kayo? Kahit minsan, kami mga pastor, until now, nagpa-practice kami ng sasabihin namin ayon doon sa aming inaral. No? Sabi nga, practice makes perfect. Tama po ba ako? Practice makes perfect. Gusto nyo maging perfect? At makita ng Diyos na perfect kayo? Practice the Word of God in your life.
Ibig sabihin, practice the Word of God in your life. Gawin mo yung sinasabi ng salita ng Diyos. Hallelujah. Totoo yun. Alam ni Lord eh. Alam ni Lord hindi natin kaya. Kaya nga ipinasunod niya sa atin ang banal na Espiritu Santo. Ibinigay niya ang salita ng Diyos. Ang salita niya para tayo po ay i-guide. Para tayo po ay maging tama sa ating pamumuhay sa harapan niya. Living a clean and holy life involves setting oneself apart. Ito yung gusto kong bigyan din, isa sa bigyan din. Gusto niyo pong maging malinis ang pamumuhay ninyo at magkaroon ng tinatawag na kabanalan sa pamumuhay? It involves one thing. Setting oneself apart from immoral, worldly habits to reflect God's character through righteousness, purity, and obedience. Gusto niyo maging pure? Gusto niyo maging matuwid? No? I-set apart po natin ang buhay natin. Ano ibig sabihin i-set apart? Ilaan po natin ang buhay natin sa pagsunod lamang sa Diyos. Amen? Na ako, si Jonathan, mabubuhay na lamang ako para sa Diyos. Yun ang setting apart. Hindi na ako mabubuhay sa gusto ko. Ako ay mabubuhay para sa Diyos. Hallelujah. It emphasizes purifying conduct. Yung conduct po, ibig sabihin yung ugali, yung asal sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya mahalaga po magbasa ng salita ng Diyos. Ulitin ko, mahalaga ang magbasa ng salita ng Diyos. Mahalaga aralin ang salita ng Diyos. Amen? Huwag kang tamagotchi, di na uso yun. Amen? Wala kang mahihita. Wala kang paroroonan kung ikaw ay tamad. Magsisipag ka lang kada linggo. Magsisipag ka lang kada Wednesday. For the rest of the week, wala. Ano mangyayari sa iyo? Mangyayari sa iyo yung totoong yung sinasabi natin mga Pilipino. Isang kahig, isang ayaw natin ng ganun. Gusto nyo maging isang kahig, isang tuka, kayo na lang. Basta ako araw-araw, minuto ng buhay ko, aaralin ko kung may pagkakataon ng salita ng Diyos. Nandiyan ang anak ko. Nakikita nila maghapon. Dahil sa may sakit ako, nahihirapan po akong kumilos, mabagal po ang mata ko. May mga bagay na nakakalimutan. Alam niyo ang ginagawa ko, mag-aral ng salita ng Diyos. Hirap ako sa Bible eh. Inaaral ko siya saan? Sa laptop ko dahil doon kaya kong palakihin yung letra. Mali ba ako? Hindi. Yun na lang yung pwede kong gawin eh. Kaya nga mga magulang ko at kapatid, habang may lakas tayo, kaya natin. Meron kang time, maglaan ka ng time para araw-araw mabasa mo ang salita ng Diyos. Hallelujah. Number 3. Nilagay kasi ito ni gusto ko lang tapusin. Bigyan niyo lang po ako ng 5 minuto. Gifts of the Holy Spirit o gifts of the Spirit. Spiritual gifts are divine empowerment. Sabihin nga po natin, divine empowerment. Ito po ay pagpapalakas na galing sa Diyos. No? Gift of the Spirit. Ito po ay binibigay sa lahat ng mga mananampalataya. Ito po ay nakalaan para sa bawat isa. No? Spiritual gifts are essential. Ito po ay mahalaga. Saan? For ministry, and we believe they were foundational and edifying gifts. So mas mahalaga pala ang gifts of the Spirit sa pag-edify ng church at sa sa pundasyon ng church. Hello? Amen? Para sa church, mahalaga ito. Sa kabuuan, ang gifts. No? Ulitin ko po, no? Sabi po ng 1 Corinthians chapter 12, verse 4 to 11,
pinaikli ko na lamang po, anong tawag doon? Kinuha ko na lamang po yung prinsipyo. This is the list of gifts such as the word of wisdom, knowledge, faith, healing, miracles, prophecy, and discernment, tongues, and interpretation. Ito yung mga gifts. Binigay ito ng Lord sa church. Amen? Para magamit saan? Magamit saan? Sa church. Now, kung nasa bahay ka, mag-isa ka, kinakailangan mo ba to? Siguro, oo. Kung nagli-lead ka ng church. Yes, siguro kung meron kang ministry pinahawak ang Lord. Eh, paano kung wala? Gaya ko, excuse me po, no? Akala ko may gift of discernment ako. Kasi ang talino ko eh. Minsan, totoo yun. May mga bagay na yung kausap ko, kapag kausap ko, alam ko na kagad kung ano ibig niya sabihin eh. Is that discernment? Alam ko na kagad yung motibo eh. Is that discernment? Kung yung nga yung discernment, praise the Lord, may gift ako. Pero alam niyo, binibigyan ko ng halaga. Hindi dahil hindi mahalaga ito. Ang binibigyan ko ng halaga sa buhay ko, ang bunga ng Espiritu Santo. Iba po ang bunga ng Espiritu Santo sa gifts ng Holy Spirit. Naiintindihan niyo po ako? Maliwanag po yun, ano? Kasi wag po natin ipagpapalit-palit yun. Ano? Ang gifts po, ibinigay ng Lord para sa church. Ang bunga ng Espiritu Santo, ibinigay ng Lord sa bawat isang mananampalataya. Katibayan na nagbubunga ang salita ng Diyos sa Kanya. Amen? So maliwanag po, no? Maliwanag po. Basahin ko lang po yung Romans 12 verse 6, 8, Romans chapter 12 verse 6 and 8, no? I-concise ko na lang po, yung principle na lang po. It identifies gifts including prophecy, serving, teaching, encouragement, giving, leadership, and mercy. So totoo po lahat yan. Amen? Naniniwala po ako dyan. Huwag niyong isipin na hindi ako naniniwala dyan. Ang hindi ko po pinaniniwalaan ay yung mga maling katuruan. Amen po ba? Ang dami pa po. Siguro, I will end na lang. Isa lang po ang nais kong sabihin na gusto kong maunawaan ninyo. The purpose and context ng bunga ng Espiritu Santo, it is for the service of God. Para makapaglingkod tayo ng totoo, tama, sa harapan ng Diyos. Hindi para sa sarili ito. Ang bunga ng Espiritu Santo, never para sa sarili. Amen? It is meant para sa Lord. Ulitin ko po, kung papipiliin niyo po ako ng fruit sa gifts, mas gugustuhin ko po ang bunga ng Espiritu Santo. Not for anything else, but only for one thing. I want God to be seen in my life. Amen? Etong mga gift, ang kinokombat niyan, yung kailangan ng church. Amen? Kailangan siya sa church. Pero, mas kailangan ko para sa akin ang bunga ng Espiritu Santo para i-reflect ang wangis ng aking Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo. Alam ko po, medyo nakakaantok talaga ako magturo. Pero if you're going to listen only to all that I've been saying and teaching here, there's only one thing I want us to learn. Not by might, nor by power, only by the Holy Spirit. Amen? Hindi sa aking lakas, hindi sa aking talino, hindi sa aking galing, kundi lamang sa pamamagitan ng
Espiritu Santo. Hallelujah. Wala tayong gustong itaas dito kung hindi ang Diyos. Wala tayong gustong itaas ditong pangalan kung hindi ang pangalan ng Panginoong Hesus. Hallelujah. Hallelujah. Pwede ba nating awitin yung inawit natin kanina? Yung Holy Spirit. Hallelujah. Vincent, pwede mo ba kaming pangunahan? There's nothing worth more that could ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of love, where my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the Hallelujah. atmosphere. Awitin natin ito nagmumula sa ating mga puso. All we've got is what our hearts long for. Hallelujah. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. Hallelujah. 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 There's nothing worth more that will ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of love, when my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. You're all we got is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Sa mga nagnanais po na ang buhay nyo ay patuloy na mamunga mula sa banal na Espiritu Santo. Kahit ano pang reason, basta gusto mong mamunga ka, I want to ask, lapit po kayo rito sa harapan. Gusto mong mamunga ka sa banal na Espiritu dahil gusto mo ng Diyos ang mapapurihan. Lapit po kayo rito, tayo po ay mananalangin.
I don't care gaano ka nakatagal, gaano ka kabago. One thing, God wants you to overflow from His fruits. Gusto ng Diyos magumapaw ka sa bunga ng Espiritu. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, manalangin po tayo. Taas po natin ating mga kamay. Hallelujah. Lord, we bow before you and we humble our hearts, ourselves. Dahil because the truth is, apart from you, we can do nothing, Lord. God, I am lifting up my hands to you, not because I am able. I am lifting my hands towards you, Lord, as a sign of surrender, showing my needs for you to rule my life. Lord, nakikita mo po ang mga kapatid kong ito. I am declaring grace and love to overflow in their lives, Lord. Lord, let them walk continuously according to your Spirit, God. And let the truth of your Spirit ang kanilang maging gabay, Panginoon, sa buhay nito. Yung katotohanan ng banal mong Espiritu, Panginoon. Ang kanilang maririnig, ang kanilang mararanasan, Panginoon. Ang mangunguna sa kanila, Ama, sa pangalan ni Jesus. Lord, grant their wishes. Grant their prayers, God. Hallelujah. Lord, we're just but a vessel. Sisidlan lang na lamang po kami, Panginoon. Ipahintulot mo, Panginoon, na punuin kami ng Espiritu mo, ng bunga mo, O Diyos. Hallelujah. And God, dalangin ko, through every hands na nakataas, gamitin mo ang mga kamay na ito, Panginoon, para sa kaluwalhatian mo, Lord, upang magbigay ng kaluwalhatian sa iyo, Lord. Gagamitin mo ang mga kamay na ito na nakataas para, Panginoon, sa kapurihan mo, Ama, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. You will fill them with your truth. You will fill them with your grace. You will fill them with your love, God. Father, we thank you, Lord. Salamat po, Ama, at dinidinig mo ang aming panalangin. Mula sa araw na ito, Lord, mas gusto pa naming maghari ka lagi sa aming mga buhay. Ama, purihin ka at pinasasalamatan ka namin, Panginoon, sa pangalan ni Yesu Cristo.